Mabuhay! Good day to all! I am your tutor Madge. Welcome to Itulay, a free online tutorial, an initiative of the Department of Education, Information and Communications Technology Service, Educational Technology Unit, ICTS EdTech. This program is aimed at helping and assisting learners from kindergarten, senior high school, ALS, Alive and SPED learners. Aside from answering the modules, the Itulay is offering programs which you will surely look forward to. Together with our parents and teachers, the Itulay will bridge the gap where difficulty and ease meet in learning new knowledge and skills. So, let us prepare our modules, pen and paper. Ready your mind to see and hear worthwhile and interesting lessons. Let us now study and learn, together with our volunteer online tutors. Tara na! Good day everyone! Magandang umaga po. Happy Friday sa inyo pong lahat para sa mga nanonood. Maraming salamat po na andito na po tayo sa ating huling linggo ng ating quarter 1 at bago po tayo magbigay ng konting recognition para sa ating mga active na mga tutees, mga parents, schools, and co-faculties, may konting review muna tayo tungkol sa mga pinag-aralan natin. Ano po? So bago po yan, bago tayo mag-review, gusto ko lang sana kayong kumustahin. Kumusta po ang inyong linggo? Katulad ng lagi nating binabanggit dito tuwing Friday. Kumusta po ang linggo nyo? Naging maayos po ba? Ilang araw na lang po ay magkakaroon na po tayo ng isang pinakamasayang moment. Ano po? Ilang araw na lang. Alam nyo po ang tinutukoy ko. Yun po ay ating mahahawakan. Yung iba naman po ay medyo dudulas lang sa ating mga kamay. So anyways, maraming salamat po sa ating mga viewers, kay Ma'am Vash Rohan Paul Ladia. Maraming salamat po sa panonood. At kay Sir Gilbert Espinosa Bautista, maraming salamat po Sir Gilbert. Good morning din po sa inyo pong lahat. Friday, weekend na po bukas. Kung may lakad po tayo, lagi ko pong paalala, tayo po ay magdala ng alcohol, gumamit po tayo ng alcohol every time na may hahawakan po tayo sa labas. Magsuot po tayo ng face mask, magsuot po tayo ng face shield para po sa ating protection na rin. Kasama rin po natin ngayon sa backstage si Tutor Marco po ng SDO Bulacan. Marami pong salamat sir sa inyo pong walang sawang pagsulong at asahan nyo po ng inyo pong kasasabi lang kanina ay akin pong susundin at gagawin na lagi ko pong ginagawa. Ngayon po ay ang ating recognition day para sa quarter 1 week 8 ng ating technical drafting, TLE 9. Bago po yan, bago tayo magbigay ng konting appreciation at recognition sa ating mga active tutees and school heads, schools at ating mga co-teachers, magbibigay lang tayo ng kaunting papasada lang tayo ng kaunting review sa ating lesson. Ano po? Maraming salamat din po kay Ma'am Ersa Ulep. Good morning po. Blessed morning, Ma'am Ersa. Alam kong hindi pa tayo nagkakausap ng personal pero nagkita na po tayo ng personal. Gusto ko po kayong makausap. Ma'am Carol Menyosa, blessed morning po. Good morning po sa inyong lahat. Kay Maria Karin, good morning po. Marami pong salamat. Hello po, Chutis. Sabi po ni Ma'am Ersa Ulep. At good morning din kay Ma'am Agnes Alparas Estribo. Mapagpalang umaga po. Jerome Tejero, hello sir. Good morning. Hello din po sir. Mula po kay sir. Good morning po. Maraming salamat po sa inyong pagtutok at good morning po. At sa ating, para sa mga hindi pa nakatutok, may time pa po tayo hanggang 11:10 pa po ako. Let's start our review para sa ating quarter 1. Ang gagawin po natin ay magre-review tayo para sa quarter 1 week 1 at i-identify nyo po yung hand tools saka equipment na nasa inyong screen. Isusulat nyo lang po sa inyong comment. I-comment nyo po sa ating comment section ang inyong pong sagot para mabasa po natin. Okay? Yung number 1 na tool and material, equipment ay medyo may mga maiiksing version ito, may mahabang version. Minsan tinatawag din siyang measuring material
Yung pong number 1 ay ginagamit na panukat. Marami nito halos sa bahay. Ito yung pinaka-common na measuring material sa bahay natin. Okay? So, sagot po tayo. Lagay natin sa comment section. And if your answer ay ruler, that is correct. Tama po yan. Lagyan po natin ng check yung ating papel. Para sa mga nagre-ready, kuha tayo ng papel, saka lapis or ballpen, sulat natin. Congratulations po sa ating mga co-tutor sa ating Itulay. Review number 2. Okay, review number 2, gawa sa rubber. May nabibili niyan sa mga palengke, no? Kaya lang bilang paalala, at nabanggit ko na rin to noon pa, na kung bibili po kayo ng gamit na to, ng tool na to, ay yung rubber, wag yung matigas na rubber na mura kasi maitim siya pag sinusulat, pag ginagamit na kumakapit yung lead doon sa mismong material na to. Thank you po sa sumagot ng number 1, Sir Gilbert, Jean Ronquillo, SDO Palawan. Good morning po. Ang sagot nila ay ruler. Yan din ang sagot ni Carol Menyosa, Maria Jean Valerie Mendoza Jr. at si Ma'am Ersa Ulep. Number 2, ang sagot nila ay eraser. Ulitin po natin. Ang sabi po ni Ma'am Jean at ni Carol at ni Sir Gilbert ay ruler. Yung number 2 naman, tama po yung sagot ni Ma'am Ersa Ulep, ni Carol at ni Sir Gilbert. Okay? Na-excite lang si Tutor Romel. Number 3, identify nga po natin kung ano yan. Ito yung malimit natin ginamit ito noong karaang week para sa paggawa ng ilan nating mga activities. Maraming salamat po sa pagsagot. Agnes Alfaraz Estribo, ruler po ang sagot niya sa number 2. Sa number 3 naman, may dalawang klase ito. Isang half circle at isang circle. So tinatawag din siyang circular blank at half circle na blank. So meron siyang mga equal partitions from 0 to 180 degrees. Ang sagot po ni Maria Jean Valerie Mendoza Jr. ay protractor. Junior po ba kayo, ma'am? Tama rin po ang sagot ni Agnes Menyosa. Protractor po ang sagot sa number 3. At sa susunod naman, para sa quarter 1, week 2, identify nga po natin yung ating architectural symbol. Kasi nung week 2, ang diniscuss natin ay tungkol sa architectural symbols. Yung representations ng object, mga object representations ng mga tunay na gamit na inilalagay sa bahay para meron tayong standard na acknowledgement ng mga symbol na yun. Yes, ma'am. Junior pala. So isulat po natin sa ating comment section. Number 4, television set. Medyo lang, yung CRT lang, cathode ray tube lang yung gamit. Medyo sinauna pero pwede rin naman. Sabihin natin, lagyan natin yung sagot natin kung letter A o kaya yung letter B para sa best representation ng television set as an architectural symbol. Comment section po para sa number 4. If your answer is letter A, that's correct. Kasi yung letter B, yan ay para sa closet. Closet naman yung kanyang representation. Sa number 3, sumagot si Ma'am Ulep, si Ma'am Ersa Ulep ng protractor. Tama po yan, ma'am. At Sir Gilbert, protractor din, and then Ma'am Agnes, protractor din. Sa number 4 naman, ay television, katulad na nakikita natin sa screen. Number 5, quiz natin, review quiz natin. Ito naman, ang nakita natin sa screen, ginamit na yung mga architectural symbols sa floor plan. Inilagay na siya. Sa palagay nyo, yung itinuturo ng mga red dots, ano kaya yung representation niya? Or ano kaya yung material na nire-represent ng architectural symbol na yon? Yung ating red dots. So, naandun siya sa hanay ng wall, sa floor plan. At usually, gumagamit siya ng maninipis na linya. Ano po? Manipis na linya. Number 5, ano kaya sa palagay nyo yung architectural symbol ng number 5? Sabi ni Rolando Nepomuceno, Sir, Windows daw po. That is correct. Windows daw. May mga choices pala tayo.
Windows daw. Thank you rin po. Tama ang sagot ni Ma'am Mary Jean Valerie Mendoza Jr. Number 6. Ano kaya sa palagay niyo yung number 6, yung itinuturo ng mga red dots? Sofa beds ba? Beds ba? Dining table ba? Thank you po sa pagsagot, Ma'am Agnes Estribo, Windows. Ang sagot niya sa number 5. Number 6, sofa beds, or dining tables. Sherlyn Mercado, window din po. Ang sagot niya sa number 5. Number 6 daw. Okay, beds daw po. Sabi ni Ma'am Maria Jean at Rolando Nepomuceno. Sir, thank you po. Pauline Joy Vicente, beds din daw po. That's correct, everyone. Number 7. So number 7 naman, ano kaya sa palagay niyo yung, ito naman ay para sa quick quarter 1, week 3 review quiz. Ang gagawin natin, i-choose natin yung correct spelling ng type of lot. Given na po, identified na yung type of lot na yan, kaya lang, ang gagawin nyo ay pipiliin nyo yung correct spelling. Okay, yan daw lot na yan ay facing the rounded turnaround portion of the dead-end street. A type of lot like this is a property is a private since it is not subject to through traffic. So medyo nandun siya sa gitna. Tapos maninipis lang yung mga pwedeng pasukan at wala siyang kaharap na street. Okay? So, sagot po. Meron po ba tayong sagot? Ano kaya sa palagay niyo yung correct spelling niyan? Yung unang linya ba? Yung pangalawa? Yung pangatlo? Or yung pang-apat? Okay? Yun. So, lagay lang po natin sa ating comment section yung correct answer natin. If, mukhang late yung pasok ng, ng mga sagot natin. If your answer is the second word, that's correct. Cul-de-sac lot. So, C-U-L-D-E-S-A-C lot. Cul-de-sac lot. Ang tawag po sa lot na yan. Number 8. Number 8 naman. Ang tawag naman sa lot na to ay this is located at the end of the dead-end street. Katulad ng nakikita natin dun sa screen natin. Kaya lang, ang downside ng ganitong klase ng lot ay medyo prone siya sa accident or traffic related damages kasi medyo rekta siya, no? Diretso siya dun sa pagdadaanan ng sasakyan. Okay. If your answer sa number 8 ay yung pangalawang word din, that's correct. T intersection lots. So T-I-N-T-E-R-S-E-C-T-I-O-N lots. Ang tawag dyan ay T intersection lot. Para sa number 7 kanina, tama yung sagot ni Ma'am Carol Menyosa. Cul-de-sac lot. Ito yung number 8 naman natin ay intersection. Thank you, Ma'am Ersa Ulip. Tama. Correct. Next, review natin. Number 9. Quarter 1, week 3 review. Pili tayo ng correct answer, correct spelling. Ipipiliin natin yung correct spelling ng ating type of lot. Ito daw type of lot nito ay located behind other lots with a long and narrow access driveway to public street. Yung driveway niya ay yung nasa itaas na bahagi nung nakikita natin sa screen, yung kulay gray. Ano kaya yung correct spelling ng type of lot na to? Tama yung sagot ni Ma'am Carol Menyosa sa number 8 kanina, T intersection lot. Ngayon, if your answer ay katulad ng kay Sir Gilbert, flag lot, that's correct. F-L-A-G lot. Parang English lang matawag. Flag lot. Thank you po. Marami pong salamat. At punta na tayo sa review quiz number 10. Noong quarter 1, week 4 naman, ang ginawa natin ay meron tayo mga directions. Okay, mga direction na yon
ay identify natin yung kanyang primary direction or secondary direction. Gumamit tayo ng north symbol na tinatawag na pina-follow din naman yung Cartesian plane, yung x and y. So, sagot tayo sa number 10. Ano sa palagay nyo yung ating direction? So obviously, bilang reminder, dapat nagsisimula tayo sa north or south. Doon tayo magsisimula, and then ilagay natin yung angle niya and then yung secondary direction. Sabi ni Maria Jean Valerie Mendoza, that's north 100 degrees east. Tama po kaya? Yes. Woo! North 100 degrees east. Parang saya-saya ko. North 100 degrees east. That's number 10. Tama po, si Ma'am Maria Jean Valerie Mendoza. Thank you, ma'am, sa tamang sagot. Mukhang meron tayong sasabitan na to. Rank 1 na to si ma'am. Number 11, katulad pa rin ng number 10 natin. Lagay natin yung direction, yung angle na sinusukat niya. Sir Gilbert, tama po ang sagot niya sa number 10, north 100 degrees east. Para naman po sa number 11. Parang meron tayong rank 1 at rank 2 sa ating mga viewers ng ating online tutorial. Number 11 po. Ano kaya sagot? Lagay po natin sa sa ating comment section. That's if your answer is south 110 degrees west, that's correct. Tama po yung sagot nyo. Paki-check natin kung nagsusulat kayo south 110 degrees west. So nagsimula sa south, tapos bilang tayo ng 110 na angle, and then papunta siya sa west. So that's south 110 degrees west. Thank you po sa mga tamang sagot, Ma'am Mendoza at Sir Gilbert. Number 12, review quiz number 12 para sa quarter 1, week 4. Thank you po. Marami pong salamat sa pagsagot. Number 12 po tayo. So nagsimula pa rin siya sa south, papunta ng west. So identify na lang natin kung anong angle yon base doon sa nakalagay sa ating screen. Maraming salamat sa nagsagot. Number 10, north 100 degrees east. Correct po yon, Sir Gilbert. South 110 west. Number 11, south 110 degrees west. South 110, sabi ni Ma'am Sherlyn Mercado. That's correct. Sa number 12 naman, if your answer ay katulad ng kay Ma'am Mendoza, that's south 85 degrees west. Correct. Maraming po salamat sa pagpanood. James Evite, sir, marami pong salamat. Dahil dyan, makikita mo ako. Makikita mo ako sa screen. Sir Rolando Nepomuceno, ang sagot niya sa number 12 ay south 85 degrees west. Correct. Next natin. Ngayon, sa week 5, ang ginawa naman natin ng week 5 ay nag-plot tayo. Nag-plot tayo ng lupa. Tiningnan natin kung ano yung shape ng lupa kasi hindi naman lahat ng lupa ay regular na square o kaya regular na rectangle. May mga shape ng lupa na medyo hindi siya umaayon doon sa mga regular na shape or na itsura. Kaya kailangan nating identify base doon sa kanilang mga bearings, sa mga distances, kung paano ba natin tutukuyin kung ano yung shape ng lupa na pag-aari po natin. So, we could have an idea kung paano natin ilalagay if ever magtatayo tayo ng building. So, marami pong salamat, Pauline Joy Vicente ng HS Arayat, grade 10 Drake. Thank you po. Tama po yung sagot niya. Ngayon, tingnan natin umpisahan natin. So, meron tayong table and then we have line 1 and 2 hanggang line 5 to 1 para sa first column. Yung second column naman natin, yung bearing, katulad ng ginawa nating review quiz kanina. And then yung pangatlong column, we have the distance. May mga point yon, obviously. Kaya yun yung
distansya simula sa point 1 halimbawa hanggang point 2 ng unang bearing na north 89 degrees 42 minutes east, which is 11.38 meters. So let's start with line 1-2. So ang ginawa ko sa aking drawing paper, naglagay ako ng north symbol na doon sa taas kasi feeling ko medyo malaki yung lupa natin. So doon ko inilagay kasi doon nag-start kasi northeast, di ba, no? And then ilalagay natin yung line 1 or point 1, and then pagkatapos nun, sukatin natin yung bearing, which is north 89 degrees 42 east, 42 minutes east. And then sukatin natin 11.38 meters. Ang ginawa ko dyan is 1:100, scale 1:100, meaning 1 meter is equal to 100, 1 meter is equal to 1 centimeter. Bakit po? Kasi 1 meter is equal to 100 centimeter. Ano ba? And then after nyan, line 2-3, lagay natin yung line 2, yung numerical value na 2, and then sukatin natin south 0 degrees 18 minutes east. And then sukat tayo ng 15 meters. Then we proceed to line 3-4. That's south 89 degrees 42 minutes west. 1.60 meter. Marami pong salamat sa pagpanood. Ma'am Dylan Bryce, Ma'am Julie, Tutor Julie ng SDO Mandaluyong. Good morning po. Para naman sa line 4-5. So south 82 degrees 12 minutes west. 5.80 meters. And then yung last natin, 0.5, lagay natin yung 0.5, that's 14 degrees 16 minutes west, 16.25. So, pwede na natin hindi siya sukatin. I-connect na lang natin yung 0.5 papunta sa 0.1 ng straight line. Okay, yan yung itsura ng ating shape ng lupa na pag-aari natin base dun sa bearing na naandyan sa screen. So, saan ba nakikita yung bearing? Meron tayong mga titulo ng lupa na andun po yon sa bandang itaas ng description ng lupa. Pwede nyo siyang makita doon. Kung meron kayo sa bahay, you could try this para makita nyo kung ano yung shape ng lupa nyo. If ever, hindi nyo po medyo alam kung anong shape niya. Okay? So pagkatapos nyan, i-delete na natin, i-erase na natin yung mga hindi kailangan, yung mga north symbol, tanggalin na natin, itira na lang natin yung mga points niya, and then pagkatapos nyan, ilagay natin yung mga distance para sa line -1, 2, 2-3, 3-4, 4-5, and obviously sa line -5-1. Okay? Ngayon, para sa ating pag-award ng certificates, para sa ating mga honors, sa ating mga active na tutees, active teachers, active schools, active colleagues, bigay tayo ng certificate. Pero ngayon, unahin natin yung mga batang naging parang nakatulong yung ating Itulay online tutorial sa kanilang pag-aaral dahil sa nangyayaring pandemya. So let's start with Aaron Herbueno. Sa simula ng pakikinig ko, isa sa natutunan ko ay ang pagsusukat ng lupa. Ang sumunod naman ay nalaman ko ang kahulugan ng site development plan na kung saan dito natin malalaman kung paano natin maitatayo ang isang building at kung saang pwesto siya itatayo. Malalaman mo rin dito kung ano ang iba't ibang building sites at nabanggit rin dito ang mga procedures paano gumawa ng isang simpleng site development plan at kung ano ang ibig sabihin ng setbacks, light point, property line, at natutunan ko din kung paano ang paggamit ng protractor at ang tamang pag-scale ng meter at centimeter ng building na itatayo sa lupa.
Thank you, Aaron. Si Aaron Herbuela po ay grade 9 learner ng Sapang Palay National High School, SDO San Jose del Monte City, Bulacan, ng Region 3. At yung susunod naman ay galing din ng Bulacan. Panoorin po natin. Okay. Siya po si Lee Jocasti Feliciano, grade 9 Fernandez, grade 9 learner din ng Sapang Palay National High School ng STO San Jose del Monte City, Bulacan, mula po sa Region 3. At bilang mga estudyanteng nagbigay ng tinatawag nating malaking tulong, nabigyan ng malaking tulong ng ating Technical Drafting TLE 9 online tutorial, bibigyan po namin kayo ng Certificate of Recognition. Okay? Yan pong Certificate of Recognition na yan ay ibibigay ko sa inyo online through messaging, social media messaging, or bibigyan ko po yun ng link para makuha yung mga certificate na yan. Okay? Congratulations, Lee Jocasti Feliciano and Aaron Herbuela. Palakpakan po tayo! Susunod naman, syempre, bukod sa estudyante, meron din tayo mga active na mga teachers, active teachers. Meron din tayong sila yung malimit na tumutulong sa atin, nag-guest sa atin. Umpisahan po natin sa teacher ng Pagsanhan Integrated National High School ng SDO Laguna, Region 4A, Calabarzon. Isa po siyang TLE teacher. At congratulations po kay Ma'am Elcida T. Montesur. Yay! Congratulations po. Ito po ang aming munting regalo sa inyo sa pagkakaroon ng pagiging isang active na teacher. Maraming salamat. Palakpak po mula kay Agnes Alvaraz Estribo. Ma'am, maraming salamat sa iyong applause. At yung susunod naman natin na teacher na bibigyan ng konting certificate pa rin ay si Ma'am Jean Valerie C. Mendoza. Hindi po siya junior, Maria lang po siya, pero hindi po kasama sa pangalan niya. Jean Valerie Mendoza. Yay! Congratulations po! Siya po ay isang teacher din mula sa Bolboc National High School ng SDO Batangas Province ng Region 4A, Calabarzon. Marami pong salamat. Palakpakan po ulit. Ma'am, tawa ka dyan ha, ngiti ka. Pa-selfie po, tapos patag ako, Tutor Romel. Yay! Thank you po sa applause, Ma'am Erza ulit. At susunod naman po ay ang ating isa pang teacher, si Sir Gilbert Espinoza Bautista. Isa po siyang TLE ICT Technical Drafting Teacher din mula po sa Sapang Palay National High School ng SDO San Jose del Monte City, Bulacan ng Region 3. Palakpakan po ulit! Marami pong salamat sa pagsuporta at sa mga tulong. Maraming pong salamat. Dahil dyan, dahil kayong tatlo ay active, mga moms at sir, kailangan po nating mag-selfie ngayon. In 1. Ulit. Kailangan natin mag-selfie ngayon. In 3. Iisip sila kung paano. 2, 1. Yay! Naka-selfie na kami. Kasama po natin ang mga tutors pa ng TLE Family, ng grade 7, grade 8, 9, 10, at ng TLE Extended. Marami pong salamat kasama ang aming program head na si Sir Mike, Tutor Mike Angelo. Maraming salamat po. Nagkakasama na tayo sa isang photo opportunity. Marami pong salamat. Maraming salamat, Ma'am Agnes Estribo, sa inyong applause. Ma'am, sana next time, join tayo tapos para magkakilala rin po tayo, tulungan tayo. At dahil dyan,
Meron din tayong certificate na ibibigay para sa mga schools na actively participated or nag-support morally, physically, financially, at iba pang mga bagay na support para sa um, ating Ito Live tutorial. Yes, ma'am. Mamaya, Ma'am Erza, manonood ako mamaya ng hairdressing po. 3:40. Mag-aaral ako mag-blower. Okay. Ang ating pong certificate, let me read the text po. Certificate of Kagawaran ng Edukasyon, Department of Education. Certificate of Recognition is hereby presented to Bolbok National High School, SDO Batangas Province, Region 4A, as most supportive school during the first quarter ng Itulay online tutorial in TLE 9 Technical Drafting of School Year 2 2021-2022. Hindi ko na po mabasa. Mula po yan sa ating EdTech family, DepEd family, signed po ng ating ICTS, Sir Mark Anthony C., ang ating program specialist, Sir Mark Anthony Hamisal, Sir, sorry po. And then, sign po ng ating program head, TLE program head, Sir Michael Angelo. Yes po, and yours truly po ang inyong TLE 9 Tutor Rommel. Marami pong salamat. Marami pong salamat sa inyong pagtulong, Bolbok National High School. Palakpakan daw po, sabi ni Ma'am Mendoza. Bukod dyan, bukod sa Bolbok National High School, bigyan din natin ng certificate, same text, ang Pagsanhan Integrated National High School sa most supportive school ng Region 4A para sa ating online tutorial ng TLE 9 Technical Drafting. Palakpakan po tayo! Napaka-supportive po talaga ng Pagsanhan Integrated National High School. As marami pong suporta ang natatanggap po natin mula po sa kanila. At last but not the least, ang Sapang Palay National High School. Binibigyan din po ng Certificate of Recognition as most supportive school sa pamamagitan po ni Sir Gilbert Espinosa. Palakpakan po ulit. Congratulations po sa ating tatlong school, Bolbok National High School, Sapang Palay National High School, and Pagsanhan Integrated National High School. At this juncture, let me leave you. Magkita-kita po ulit tayo sa quarter 2. Mag-start tayo ng November 15 para sa panibagong quarter ng ating lesson. At this point, let me give you a quote galing sa aking estudyante. Sabi niya, do things today that will make your future self thankful and proud of you. Gawa tayo ng mga bagay na sa susunod na panahon ay hindi natin pagsisisihan. Gagawa tayo ng mga bagay na maipagmamalaki natin yung sarili natin sa mga susunod na panahon. That's the best legacy na may iwan natin sa mga nakikilala natin, sa mga kaibigan natin, at sa mga nakakasama natin. Okay? At yan po, ako po ang inyong kutkuterong tutor, si Tutor Rommel, mula po sa bayan ng mga Lakan at magagandang Binibini. Pagsanhan na nagsasabing, sipagan natin para sa ating pangarap. Kung medyo nahihirapan ka, tutulungan kita. Ikaw at ako, teamwork tayo para always panalo. Muli po, magkita-kita tayo sa susunod na Biyernes, 10:30 hanggang 11:10 a.m. para sa panibagong kaalaman sa technical drafting. Mapapanood po sa DepEd EdTech at DepEd Itulay FB Group at DepEd DepEd Philippines YouTube channel. Para po sa inyong mga feedback, we would love to hear your thoughts or feedback on how we can improve your experience para sa quarter 2. At huwag niyo po kalimutan i-like at i-share ang DepEd EdTech FB Group at DepEd Itulay FB Group at DepEd Philippines YouTube channel. Para po sa inyong mga comments and suggestions, email us at edtech@deped.gov.ph.
Muli po, marami pong salamat. Ang husay naman! Natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na Itulay Tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag #ItulayLevelUp. Huwag aalis ha, dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan. Dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa Itulay!